Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw. Depende kung saan man po kayo naroon ngayon. Tayo po ay nasa diary entry number 796 from the Diary of Saint Faustina Kowalska. The Lord told me to say this chaplet for 9 days before the Feast of Mercy. It is to begin on Good Friday. By this novena, I will grant every possible grace to souls. Sinabi sa akin ng Panginoon na dasalin ang chaplet sa loob ng 9 na araw, bago ang kapistahan ng awa. Sisimulan ito sa Biyernes Santo. Sa pamamagitan ng nobenang ito, igagawad ko ang bawat posibleng grasya sa mga kaluluwa. Ang conversation is between Faustina and the Divine Mercy, and the Lord of Mercy told Faustina to say the chaplet for 9 days. So this is essentially the novena. Sa novena, nakapaloob naman doon po ang pagdarasal ng chaplet. Ngayon, pag nagno-novena tayo, our novena starts on Good Friday. Nagsisimula ito ng Biyernes Santo. So parang isipin mo, Biyernes Santo, pero magsisimula ka na ng preparasyon para sa feast day, kapistahan nga. So bakit sa oras or sa panahon na ginugunita natin ang pagkamatay ng ating Panginoon sa Biyernes Santo? Tama lang naman na magnobena ng Biyernes. Unang dahilan, dahil ang kapistahan po ng banal na awa ay sa sumunod na linggo pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay or yung tinatawag na Easter Octave. So pag magbibilang ka ng nobena ng 9 na araw, hindi pwedeng Easter Monday tayo mag-start kasi papatak lamang ng 6 na araw ang ipagnonobena mo. So hindi mo makukumpleto yung 9 na araw. That is why kailangan Biyernes Santo magsimula po para makumpleto yung 9 na araw at yung ika-10 araw, yun mismo yung kapistahan ng banal na awa. Doon sa concern na parang bakit Friday, Good Friday, di ba ang hirap yun yung pinakarurok na kasi na namatay ang ating Panginoon, ililibing na siya pagkatapos, Parang ang hirap magnobena na ang ipinagnonobena mo ay kapistahan pero magsisimula ka sa araw ng pagluluksa. Pero alam nyo, fitting lang naman din kasi unang-una, ang novena intention on the first day ay para sa lahat ng mga kaluluwa, lalong-lalo na sa mga makasalanan. So sa day 1, the intention is for all the souls, especially to the poor sinners, sa mga abang makasalanan. This was the day He was crucified. This was the day He died on the cross at 3 o'clock in the afternoon. Ibig sabihin, ito na yung katuparan ng propesiya. This is the day when Jesus Christ proved that He can offer His life. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Namatay siya sa krus. Nagpakasakit siya, namatay sa krus. Ibinuwis ang kanyang buhay. Dumanak ang kanyang dugo. Nagpakasakit siya. All for the poor sinners of the world. Para sa lahat ng sangkatauhan. Because all of us are practically sinners. Wala naman kasi sa atin na walang kasalanan. So, Jesus died on the cross for us. And that was on Good Friday. So, kanino ba si Jesus pumarito? Diba? Sinasabi niya, siya ay pumarito hindi para sa mga walang sakit. Pumarito siya para doon sa mga may sakit. Yun yung nangangailangan ng pagpapagaling, ng kagalingan. And so, kaya yung pag-aalay niya ng buhay niya, lalong-lalo't higit para ito sa mga makasalanan. At ito ay nangyari nung Good Friday, yung kanyang pag-aalay ng buhay. Yung kanyang pagtubos sa ating kasalanan, naganap ito ng Biyernes Santo sa 3:00 ng hapon. On that day, the blood and water from the side of Jesus gushed forth after He was pierced by the Roman soldier. So, yun yung araw na nag-manifest yung divine mercy
Yung image na nakikita natin na mayroong puti at saka pulang liwanag or sinag, these two rays are the blood and water. Yung red yung blood, no? And the white or pale rays is the water. So the blood and water that gushed forth from the heart of Jesus is the same image of the divine mercy that we see today, wherein we see the red and pale rays. Bakit natin nalaman na ito ang dugo at tubig? Because this was what Jesus told Faustina. Ipinatanong ni Father Michael ano ang ibig sabihin ng pula at puting sinag. Ang sinagot ng ating Panginoong Yesus, yan ay sumisimbolo sa aking dugo at tubig na dumaloy mula sa aking puso. The blood and water that gushed forth on that hour, 3 o'clock in the afternoon of Friday. That is why, kung day 1 man magsisimula ang novena to the Divine Mercy, magkaugnay pa rin siya. Hindi kailangan na Easter Monday siya. Ang sinasabi pa dito, no, sa pamamagitan ng nobenang ito, igagawad ko ang bawat posibleng grasya sa mga kaluluwa. So, meron din palang promise ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng magnonobena. So, napakaganda, kumpletuhin po natin ang nobena ng Divine Mercy. Kasi whatever we ask for, if it is in accordance with the will of God, the very generous Jesus will never refuse or deny our prayers. Sabi nga niya, ibibigay niya ang posibleng grasya sa mga kaluluwa. So whatever we ask or whatever our petitions or requests are during the 9-day novena, expect the overflowing grace from our Lord Jesus. He will be true to His promise. Ibibigay niya ang posibleng grasya sa atin. Ano man ito. Basta in accordance pa rin, ano? In accordance with the will of God. Kasi baka naman ang hinihingi mo ay hindi makakatulong sa iyo. So, mas maganda na kung ano ang kalooban ng Diyos kaysa kung ano ang kalooban natin or kung ano ang gusto lamang natin. But the point is, on those days, yung 9-day novena, isama nyo na ang kapista. Iba ang promise kasi ng iba kasi ang promise ng Divine Mercy Feast Day. Ang promise ng Divine Mercy Feast Day is the forgiveness of sins and the remission of sins. No, yung pagiging absuelto natin sa mga karampatang kaparusahan. Iba yon. So that would be the promise on the feast day. Pero yung 9-day novena, ito yung ating request, special intention. Iba yung ating request, no? Yung ating prayer during the 9-day novena. At iba rin yung intention natin doon sa 9 days na novena. Because all the intentions would be for the sinners, for the good souls, no? So, lahat yan, for the little children, for the priests. So, doon iniaalay ang mga intensyon. Pero we can also have our own personal intention. Bubulusok ang grasya on the feast day, on Sunday, the Easter octave, no? The Sunday after the Easter Sunday. The next Sunday after Easter Sunday, bubulusok ang grasya ng Panginoong Yesus. Kung kaya, tandaan natin, next Friday, magsisimula na po ang Divine Mercy Novena natin. We will be airing, Fount of Mercy will be airing live every 3 o'clock in the morning, no? So, first thing in the morning, nag-novena po ang ating mga prayer warriors, ang mga Divine Mercy prayers and 3 a.m. group. Magnunovena na po yan ng 3 o'clock in the morning. Pwede nyo po yung sabayan, this live stream, at pwede nyo pa rin po yung panoorin sa ating YouTube channel. So, kung kayo po ay magnunovena sa inyong bahay, so pwede nyo po yung sabayan. Kung wala kayong kopya ng novena, may guide naman po na ipa-flash na makikita nyo po at mababasa nyo sa inyong mga screens. So, we hope to see you on the 9-day novena of the Divine Mercy that would start on Good Friday, and that would be next week na po. Next Friday. Magandang gabi po sa inyong lahat at magkita-kita ulit po tayo bukas para sa susunod na entry at pagninilay sa diary ni Saint Faustina Kowalska.